Pinuntahan ni Jersey si Caroline sa bahay nila kung saan niyakap niya ang kaibigan niya dahil alam niya kung gaano siya nahihirapan sa mga sandaling yan. Umiiyak si Caroline na sinaad niya sa best friend niya na hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyayari, na tama ang papa niya na imposibleng si Annie ang pumatay sa mama niya. Sinabihan siya ni Jersey na sayang ang mga oras niya sa pag-iyak dahil may pwede pa siyang gawin at may paraan pa sa lahat ng bagay na pwede pa siyang umurong sa kasal nila ni Stephen. Agad namang sinabi ng dalaga na paano ang pamilya niya at paano ang GLC kung uurong siya sa kasal nila ng binata. Agad namang sinabi ni Jersey na mangiyak-ngiyak pa ito na paano din ang sarili ni Caroline kung magpapakasal siya sa taong hindi naman niya mahal. Sinaad naman ni Caroline na ano pang dahilan na uurong siya dahil sinukuan na siya ni Bingo at siya na din ang mismong bumitaw. Mangiyak-ngiyak si Caroline nang isukat niya ang wedding gown niya dahil hindi niya lubos maisip na ikakasal siya sa isang lalaking hindi niya pinangarap, na giniit niya sa sarili niya na magiging Miss Caroline Tangkweko na siya habang hindi niya alam na nasa labas ng butik si Bingo kung saan sinisilip niya ang dalaga. Dumiretso naman si Bingo sa libingan ng nanay niya kung saan sinaad niyang magpapakasal na sa iba si Caroline, na yun ang desisyon ng dalaga at kilala niya ito, na mahal niya ang pamilya niya, na yun siguro ang mas nakakabuti para sa katahimikan ng lahat. Habang pinahanap naman ni Wilson ang investigador niya kung saan giniit niyang ang anak niyang si Charleston at ang retired investigator na si Tony Alumahan ay sila ang nagturo kay Annie na pumatay kay Divine, na inutusan niya ang private investigator niya na kailangan niyang malaman ang buong katotohanan at siya na ang bahalang mag-observe kay Charleston, na pinadouble check niya ang background ni Alumahan. Sabay inabot naman ng investigador ang isang brown envelope na naglalaman ng impormasyon tungkol sa pagkamatay ni Divine. Habang binisita si Bingo ng mga kaibigan niya sa mansyon, kung saan napakadami pagkain ang pinahanda niya para sa kanila, na inasar pa siya nila Boji at Tara na ang akala nila ay nakalimutan na sila ni Bingo. Sinabihan ni Bingo ang mga kaibigan niya na ang tawag na nila sa mabenta box nila ay MB143 dahil sa Barangay 143 nagsimula ang grupo nila. Sinaad pa ni Bingo na kukuha din sila ng mga produkto sa La Sinfonia, kaya kukontak niya ulit si Mang Ibe para sa supplies nila. Pupuntahan ni Bingo si Mang Ibe sa bahay niya na nasa Manila, kung saan makikita niya sa isang kwarto ang napakadaming larawan ni Cindy at nakadikit pa ang mga larawan ni Mang Ibe, at naghihinala na si Bingo sa mga kinikilos ni Mang Ibe at malalaman niyang may ugnayan na sila Cindy at Ibe. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode at ang nalalapit na pagtatapos ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.